Dalawang bagong batas ang pinirmahan ni Pangulong Duterte. Kabilang dito ang pinalakas na batas laban sa mga ospital na humihingi ng deposito bago tumanggap ng pasyente. Mas pinabigat ang parusa sa mga ospital na mahuhuling lalabag. Pirmado na rin ang batas para sa libreng tuition sa mga state university at colleges sa bansa. Pero mararamdaman pa raw ito sa unang semestre ng susunod na school year. Narito ang aking report. Sa kabila ng mga agam-agam ng economic manager si Pangulong Duterte na wala raw pera ang gobyerno para sa libreng edukasyon sa kolehiyo, tuloy na ang Republic Act No. 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act matapos doon lagdaan ng Pangulo kagabi. He weighed everything and came to the conclusion that the long-term benefits that will be derived from a well-developed tertiary education will definitely outweigh any possible short-term budgetary challenges. If there is a will, as we say, if there is a will, there's a way. Sa ilalim ng bagong batas, libre ang tuition at ibang bayarin sa eskwela ng mga Pilipinong estudyante sa state universities and colleges at local universities and colleges. Wala ring bayad ang mga nag-aaral sa technical vocational schools na nasa ilalim ng TESDA. Pero para naman sa mga may pera at kaya magbayad ng tuition, base sa batas, dapat daw may mekanismo ang mga eskwelahan para voluntaryo silang magbayad o kaya naman ay magbigay ng kontribusyon sa paaralan. Bukod sa tuition, makakatanggap din ng subsidy gaya ng allowance sa libro, supplies, pamasahe hanggang board and lodging ang mga estudyante. Gayunman, hindi pa raw muna ito prioridad na may patupad ng gobyerno dahil wala pang sapat na pera para rito. Ayon kay Guevara, 16 billion pesos ang kailangang pondo ng gobyerno. Kaya ang unang malilibre agad, tuition at school fees. When a student enrolls in a state university or a state college, it doesn't mean that he will have all of this at the same time. All right. The mandatory only will be the free tuition and the free other fees. Now, as to the subsidy, that is something to be processed. Ang tanong, kailan mararamdaman yung libreng tuition para sa mga pampublikong kolehiyo at universidad, pati na dun sa mga vocational schools? Ayon sa Commission on Higher Education o CHED, sa unang semestre ng school year 2018-2019. Ito rin ang sabi ng Budget Department. Sabi ni Senator Bam Aquino, principal author ng batas sa Senado, ang gusto raw sana ng mga mambabatas ay maipatupad ito sa ikalawang semestre ng school year 2017-2018. May ilang paaralan daw kasing sa Enero ng susunod na taon pa magsisimula ang second semester. Makikipagtulungan daw sila sa Commission on Higher Education para humanap ng solusyon kung paano ito magagawa. Nag-commit na po yung Senado, especially po ang Chairman of Finance po natin, si Senator Legarda, na maghahanap po tayo ng paraan sa current nasabit ng DBM upang mapondohan po ito. Ngayong pirmado na ng Pangulo ang batas, tiwala ang Department of Finance na may hahabol pa sa 2018 budget ang pondo para sa libreng kolehiyo. Tamang-tama lamang daw dahil hindi pa tapos ang deliberasyon para sa 2018 budget. Yung budget hindi pa yan ipasa, dinedebate yan ng Kongreso. So doon nila ipapasok siguro kung wala pa yan sa budget. Ang budget naman, proposal lang yan ng executive. Final decision sa Kongreso naman. Kailangan talaga isama kasi wala pong pwedeng ilabas na pondo kung wala sa budget. Ayon naman sa Kabataan Party List, Alliance of Concerned Teachers at ilang student organizations, ang kailangan daw nilang subaybayan ngayon ay ang implementing rules and regulations para masigurong hindi ito mababago. Hamon din sa Kongreso at sa taong bayan na matiyak na ito ay mapopondohan para sa susunod na taon. Maliban sa libreng matrikula, nilagdaan na rin ng Pangulong mas pinalakas na batas laban sa mga ospital na humihingi ng deposito bago tumanggap ng isang pasyente. Sa ilalim ng Republic Act 10932 o ang Strengthened Anti-Hospital Deposit Law, bawal humingi ng advance payment ng mga opisyal o empleyado ng ospital o medical clinic sa mga emergency at seryosong kaso, kasama ang mga pasyenteng buntis sa mga hindi pwedeng tanggihan. Ang mga ospital na lalabag maaharap sa mas pinabigat na parusa gaya ng pagpapasara sa pagamutan kapag napatunayang 3 beses na lumabag. Kakasuhan din ng Presidente, Chairman, Board of Directors o Trustees, pati na ang iba pang opisyal ng ospital.
Pwede silang makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at pagmultahin ng 100,000 piso hanggang 300,000 piso. Mas mabigat pa ang parusa kung mapapatunayang polisiya na ng ospital ang hindi pagtanggap ng pasyente hanggat walang deposito. Ikinatuwa naman ni Senator Risa Hontiveros na may akda ng nasabing batas ang pag-aproba ng Pangulo. Mula raw ngayon, wala nang mahirap ang itataboy ng mga anay abusadong ospital at wala na rin magmamakaawa para lamang makatanggap ng medical na kalinga.